The disciples, they saw a large crowd around them and teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonders and ran together with him. What are you arguing with them about? He asked. A man in the crowd answered, Teachers, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it sees him, it throws him to the ground. He falls at the mouth, grasps teeth, and becomes delirious. I asked the disciples to drive out the spirit, but they could not. You unbelieving generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately tore the body into convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Jesus asked the boy and his father, how long has it been like this? From childhood, he answered. It has often thrown him into fire or water to kill him, but if you can do anything, take pity on us and help us. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Let us pray. Father, we thank you for your faithfulness in our lives. Thank you for all those things that you give unto us. Thank you for the experience, Father God, your power, your authority, Father God. And thank you, Lord, for this very morning that we are here to exalt your name, to thank you, to glorify your name for all the things that you have done in our lives, Father God. Lord, salamat po. And once again, surround this page with your anointing, with your presence, and let your name only be exalted and be glorified. More of you, Jesus, and let's give us your honor. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Sige po, tayo ang nakakaupo. Medyo pausap. Tamang tayo talaga sa ating mission dun sa Talim Island. So nakakatuwa lang kasi ang Diyos ay patuloy na kumibigay sa ating kalagitnaan. Tuwan-tuwa yung mga kabataan na nandoon. Nagpapasalamat si Pastor kasi para daw bumalik yung move ng 80s. Kasi yung 80s talaga signs and wonders. Ngayon, puro wonder na lang at saka nagwa-wonder na lang maraming tao. Salamat sa Panginoon. So, ating pag-uusapan is about faithless generation. Sabi mo sa kanila, faithless generation. Faithless generation. Siguro noon, may faithless generation. Dapat ngayon wala ng faithless generation. No? Kasi sabi ng Bible, higit na mapalad ang nananampalataya sa akin kahit hindi nila ako nakita. Kasi yung unang panahon, nananampalataya sa akin Jesus because they see Jesus and they encounter Jesus. Pero sa panahon po natin, hindi naman nakita ang Panginoon, kaya mapalad tayo. Pero hindi sa ating binasa, ang kwento, may isang pinaalihan ng masamang spirito. At dito sa mga disciples. Disciples means followers of Jesus. Disciples means believers. Pero ang nangyari, sabi ng verse 19, sabi na, and he answered and said, oh, faithless generation, how long shall I be with you?
niya kayong mga disciples, faithless. Iiwan niya kayong mga followers, faithless. Di ba? So ayaw ng Panginoon na ang tao ay walang pananampalataya sa Kanya. Kaya lahat ginawa ng Lord ang tao, bakit ako walang pananampalataya? Kaya sabi, He answered and said, O faithless generation, how long I shall be with you? Diba? Ang tanong, ngayon ba meron pa mga faithless? Yes. They are disciples. They are followers. Bakit faithless sila? Kasi hindi nagawa yung ginagawa ni Jesus. If you are followers of Jesus, you must do the same. Kasi para mo makilala ka at mamarkahan ka that you are with Jesus, that you are followers of Jesus, you will do the same. Kasi sabi nga ni Christ, as the Father sent me, so I am sending you. Diba? So kaya, nung sinusunod ang baptism ng Holy Spirit, the same thing, ang kaya ng disciples, dumaan ang baptism. Nung sinusunod ang palayas ng demonyo, sa bukapas, ganun din ang ginawa ng mga apostles. So ibig sabihin, mapagkakakilan ka na ikaw ay disipulo ni Kristo, tagas-tug ng Panginoon, if we do the same. Kaya nung hindi na mapalaya sa mga demonyo o ang demonyo, doon sa tinatawag na bata inaalian, ay sabi ni Christ sa ayaw, oh, faithless generation. Hindi po kasi natin may papakita ang ating pagiging disipulo, pagiging Kristiyano sa Panginoon sa pamagitan lamang ng salita. May papakita natin ang pagiging disipulo ni Christ o disipulo tayo ni Jesus or follower tayo ni Jesus if we do the same. Kung paano ginawa ng Panginoon, doon din dapat natin ginagawa. Kaya ano tatawag na copy-paste or type sa kanya ng Lord. Diba? Go and make disciples of nations, baptizing them in the Father, Son, Holy Spirit, and teaching them what I have commanded you. Kung ano ginagawa ng Panginoon, dapat ginagawa natin. At hindi mo kailangan magpakilala, Christian ka, di ba? Bisan kasi ay Christian po ako, born again po ako. Di ba? Bakit kailangan mong ipakilala? Mas masarap yung ikaw mismo tanongin, born again ka. Ba't tinatatanong? Because they see that you are Christian. Hindi pinapakilala yung pagiging Kristyano sa salita. Pinapakilala yun sa gawa. Pinapakita yun sa pagkatao. Kung ikaw ay malakas sa pananampalataya, may faith ka kay Jesus, pinapakita yun the way you speak, the way you act, the way you live. And then, this, grabe faith nito. Ano si Jesus? Sabi ng Christ sa mga disciples, of faithless generation. Grabe, itong tatay na ito, umaasa na kalayaan sa kanyang anak at ang inaasahan niya, yung mga disipulo ng Panginoon. Buti na lang naman si Jesus. Sa panahon natin, wala na si Jesus. Nananapilan ng mga tao. Ang lalapit na yun ng mga believers, mga manugad, mga mananampalataya. Pero ano mga mananampalataya, di mo kaya gawin yung ginagawa ng Panginoon. Siya sa pumunta. Siya sa lang. Sabi niya, faithless generation. So we talk about faithless generation. Ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng challenges. Tama? And actually, kahit hindi na Kristiyano, may mga challenges. Pero iba kasi ang challenges, kahit hawak na challenges sa buhay Kristiyano, sa ibang word kasi, pag mundo, ang tawag doon is pagsubok o problema. Okay? Pero pag ikaw ang Kristiyano, ang tawag doon, challenges. Bakit challenges? May sina-challenge ang sitwasyon sa'yo. Ano sina-challenge? Yung faith mo.
ay naka-overcome. Yung iba nga mga kapatid natin, wala na. Ayaw na magsimba. Ayaw na namatay. Umaalis sa simbahan. Bakit? Faithless generation. Bakit faithless? Hindi na magawa yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi na magawa yung ibigay ang buhay ng Panginoon. Hindi na magawa yung ibigay ang mas ng Panginoon. Hindi na magawa yung iwan ng mundo. Hindi na magawa ang kalimutan sa Manila. Bakit? Ang mananampalataya ay paglakad ng may katubira sa mata ng Diyos. Kasi kapag ay may mananampalataya, tutuuan kang lumakad sa himala. Tutuuan kang umasa na lang sa Diyos. Ang taong may faith, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, mapalad ang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Amen? So ngayon, the question is, anong epekto o anong negative effect na tinatawag na faithless or unbelieving? Kapag ka-faithless ka, epekto ito sa buhay natin. Kapag ka-unbelieving na, kapag di mo kaya manampalataya, pagsasabihan ka ng Panginoon, sasabihin ng Lord, oh, faithless generation. Hanggang kaya na ako mananatiling kasama niyo. Sa ibang word, hanggang kaya ako ibang titiisan. Di ba? Jesus answered. He said to them, oh, faithless generation, how long shall I be with you? Shall I be with you? How long I shall be here with you? Di ba? Grabe yung word na yan. Disciple pa naman. Leaders pa naman. Followers pa naman ni Jesus. Sasabihin ng Panginoon, lahat walang pananampalataya. Pag sabi na, para mga unbeliever, but they are disciples. Grabe sa akin, lahat walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako manatiling kasama ninyo? Bakit? Kasi malakas mo pagkasama si Christ. Bigla pagkasama si Christ. At lahat inaasa kay Jesus. Di ba di na kaya ko yung sarili nila? Di na kaya mandigan. Pinagdiyatigin natin. At saan na mawawala ang Panginoon? Hanggang kailan mga rin kasama niyo ako? Hanggang kailan ko kayo? Kapag ka pala ikaw, faithless generation, o nahilangan ng pananampalataya, pinagtitiisan ka ng Panginoon. Sino pinagtitiisan? Hindi yung unbeliever, but the believers. Disciples. Ang kausap ng disciples. Bakit? Yung mga alam mo kasama mo siya, yung mga alam mo, kumbaga sabi, kasama mo siya sa team, pero walang nagagawa. Kasama mo sa church, pero walang nagagawa. Kasama mo sa ministry, pero walang nagagawa. Kasama mo sa isa kayong team, pero walang contribution. May ginagawa trabaho, hindi magawa. Sabi na lang siya, faithless generation. Dahil pinagtiisan ng Panginoon yung mga disciples kasi yung dapat ginagawa nila, si Kristo pa ang gumagawa. Dapat nagagawa nila yun. Dapat kaya nila yun. Pero si Jesus pa ang gumagawa. Sabi, dali dito pa na. Dali dito pa na. Pag bilang, yung makita pa lang ng bata o ng demonyo si Kristo, nagising na agad, wala nang kampaw. Hindi pa nagbukas na bibig, hindi pa nag-review ang Panginoon. Nagising na agad, tinapos siya na. Nagwawala yung demonyo, bakit? Nakakita si Satanas na may authority, na may kapangyarihan na higit sa kanya. At dapat yung authority nakita na si Satanas na higit sa kanya, dapat nakikita din sa atin yun. Nakakaroon. Amen? Sabi niya, faithless generation. Sino yun? Disciples. O pwede pala, nasa church ka. O pwede pala, followers ka. O pwede pala, Christian ka. O pwede pala,
kasama ka sa team ni Jesus. Pero, faithless generation. Hello? Masakit ang lapin ng pangalan. But, pagka kinakategorize natin, kung hindi ka faithless generation, anong ginagawa mo? Nagagawa mo ba? Yung pinapagawa mo? Kumusta sa iyo? Kumusta yung buwan ng faith mo? Kumusta yung ministry mo? Alam mo ba kayo? Okay. The effect, the side effect of unbelieving or faithless generation, number one, unbelief or unbelieving people or unbelief hinders your success. Naniniwala ka ba kapag ikaw ay walang pananampalataya, yung success mo na hihinder? Yes. Dapat nakakawa kayo eh. Kaya nga nung ng disciples, si Christ ng sabi nila, tumatawa eh, Panginoon, sumubos yung mga demonyo kapag kaya mo sa namin success. They report to God. Bumalik sa Panginoon, meron sa nagtatawag na report. Yung pag-set ng Lord sa kanila, success. Kaya unbelief hinders your success. Kapag may pinapagawang Diyos sa atin, at wala kang pananampalataya doon, hindi mo yung pagagawa. May hihinder yung success mo. And even not only sa pinapagawa ng Lord, sa pangangako sa buhay, sa gusto mo mangyari, kapag wala kang faith, hindi ka naniniwala kaya mo, walang success mo. Hindi mo magagawa. Kaya the negative effect of unbelieving is no more success. Because unbelief hinders your success. Sino ba gusto magtagumpay? Lahat tayo gusto magtagumpay sa mundo. Pero, pinaka-number one o unang natin, dapat you must believe first in God. Because yung hindi mo kayang gawin, kayang gawin ng Diyos sa'yo. Everything, sabi ni Christ, sabi niya sa akin, everything is possible to those who believe. Sabi niya, Panginoon, kung makakaya niyo, kung kaya ko, if I can. Di ba? If I can. Pwede mo nga, yung version. Thank you. 21, di ba? Sabi ng 21, Jesus asked the boy's fathers, how long was given like this from childhood? He answered, verse 22. That's all Diba? control. O, 23. Sabi, if you can, sabi ng tatay, if you can serve Jesus, if you can, everything is possible. So, sabi mo, alam ng bahay, dahil posible, sa tao, sumasampalataya, yung success, yung prosperity, yung victory, yung pangarap mo, it's easy for you to gain it. It's easy for you to possess it. Bakit? Everything is possible. But sometimes, our success hinders of our unbelief. Si Christ, di pa nagsasala ng isang spirit. Lumalas. Umalis. Sila sumunod, come out! Diba? Kasi hindi mo malayas eh. So may ginawa sila. Ginawa sila. Tapos yung ginawa nila, hindi naman magpapalayas. Hindi na kasi sabi, hindi na lang sa mga disciples, hindi tayo palayas eh. Sabi, that's the back. So, the effect, the second of unbelieving, bigyan tayo ng verse, Numbers chapter 22, verse 12. Bigyan natin, Numbers chapter 22. Numbers 22, verse 12. Bigyan natin. Okay, but God said to Balaam, Numbers 20, verse 1. Yes. Numbers 20. Sorry. 2.
Kaya sabi ng Bible, it is impossible to please God without faith. Sabi, but the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust, you did not believe in me enough to honor me as a holy in the sight of Israelites, you will not bring this community into the land. I will give them. Hindi ko tatagawan. Wala success. Hindi ko matagalan ito. Kung may pinapagawa ko sa akin, ang kailangan mo, faith. If you don't have faith on your own assignment, kapatid, hindi tayo magbibigay ng success. Walang success sa buhay natin. Dahil ang Diyos hindi natutuwa sa tao walang pananampalataya sa Kanya. Kaya sabi ng Hebrew 6, Hebrew 11:6, di ba? It is impossible to please God without faith. Pangalawa, verse 2, unbelief hinders the miracles of God. Unbelief hinders the miracles of God. Pag meron tayong unbelief, ayaw natin manampalataya, nagdududa ka, it hinders the miracles of God. Ang Diyos lagi gumagawa ng himala. At kayo madali gumawa ng himala kasi yun ang kanyang trabaho to do miracles. He is a miracle working God. But if we have unbelief in our heart, unbelief hinders the miracles of the Lord. Kaya hindi mapatay sa demonyo. Hindi gumaling yung bata. Sana napalapakan sila. Sana nagawa ang Panginoon. Doing miracles. It's easy if you have faith in God. Amen? Kasi everything is possible to those who believe. Hallelujah. So, sabi ng Matthew chapter 13, verse 58. Matthew chapter 13, verse 58. Bigyan natin ng verse. And how he did not do many works. Now he did not. Diba? Now he did not. Now he did not do many mighty works. Hindi sa gumawa ng maraming himala. Sa bayan. Bakit? Bayan. Because of their unbelief. Yun ang naghihindir. Hindi gagawa ng himala ng Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya. At ibig sa buhay natin, we cannot perform miracles. We cannot do miracles because of unbelief. Kaya ibig sabihin, ang himala, ang katapat niya, pananampalataya. Kaya ang himala, hindi problema sa mga mananampalataya. Kaya ayaw mo narinig sa inyo na sabi, imposible yan. Believers can. Mahirap yan. Believers can. Di ba kaya minsan nalulungkot ako? Ilang beses na ako nagturo dito na there's power in the word. Minsan kapag ako sitwasyon, sasabihin, hindi pwede paalis yun eh. Kahit na paalis yun. Hindi ka pwede maniwala na para sa'yo, kahit paalis pa yun pwede baguhin ng Diyos. Minsan kapag ka nandiyan na paalis na kasulat na, yun ang alaga eh, yun talaga yun eh. Di ba pwede gamitin naman ang faith minsan? Nasabihin mo, di ba? Walang imposible na yun, naniniwala tayo. Pero minsan kapag nandiyan na, actual, niyayakap natin, matatawag na tayo. Wala akong maraan. Wala ka na magawa. Yun na yung sitwasyon. Dahil kapin mo, meron ka pang isang baha. Ano yun? Faith. And faith, everything is possible. If you have faith, the impossible become possible. If you have faith, miracles happen. Amen.
Sa mga disciples muna. Because sa mga disciples, ang trademark nila, they are believers. They have faith. Trademark ng mga disciples. Kaya umaasa itong tatay na makakakita at makakakasang himala ang kanyang anak. Kasi ang kanyang pinuntahan, disciples of Christ. Pero dismayado si Lord. Kaya tawag na faithless generation. Yung dapat himala na dapat nangyari, ginawa nila, si Kristo pa gumawa. Na hinders yung miracles because of their unbelief. Ano mo kayo? Amen. Pangatlo, unbelief bring discouragement to those people around you. Sa kapili na lang, pag nalaman ng mabulang mo, kakalin mo na, hindi mo kaya mo ng palataya, may magdududa ka, kahit gusto ka lang i-push, gusto ka lang tulungan, kasi hindi mo kaya talaga. Nagdidismaya sila. Alam niyo yung may mga taong gusto kong palakasin mo pa ng palataya niya, naniniwala ka kaya niya, naniniwala ka magagawa niya, tapos sa mismo hindi pa masabi mo, hindi talaga kaya. But the discouraged, kapag ka-faithless ka, pati paligid mo, discouraged dahil sa iyo. Pag faithless ka, pati paligid mo, nahahawa pati sa iyo. Amen? So, ano nangyari? Yung bata, dinala sa Panginoon, abay, ang ganda-ganda ng fellowship, ang ganda-ganda ng nangyayari. May healing, may deliverance, may signs and wonders. Yung mga disciples, kita na mga matay na ginagawa ng Panginoon. Lagi sila magkakasama. Pagkatapos ng time na kailangan ng perform ng miracles, kaya makatulong sa kapwa. That time, magkapalan nila yung authority na mayroon sila. Dismayado si Christ. Sabi yan. Diba? Mga lahat, wala na pala ng palataya. Discourage Jesus. Why? Because of these people na alam niya, kasama niya, na alam niya, kasunod niya. Pero faithless. Ano po ba kayo? Amen. Nangyari, nung panahon ni ng mga Israelita. Sabi niya Numbers 30, verse 1. Numbers 30, verse 1. And when they came, from sampo, sabi, hindi namin sila kaya. Mas malaki sila sa atin. But the but we can attack because they are stronger. Alis mo yan. Tapos susunod, magsabi sila, kaya natin sila! Nagdagod pa sila kaya. Kapag ka sa pamilya, sa isang gawain, sa mga kasama, may magsabi na isa, hindi natin kaya. Ang lakas makahawa. Ha? Hindi natin kaya. Wala tayong pera. Ay, hindi natin magagawa. Wala tayong kakayanan. Ay, ganun ba? Tatanggapin na sitwasyon. Pero kahit walang kakayanan, walang pera, may magsabi na, may pag-asa, buhay ang Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoon. May himala. Ako, di mo kaya. O, manalangin tayo. Magpipray yan eh. Luluhod yan. Bakit? Kasi alam niya sa Diyos, lahat ng bagay positive. Pero ang taong faithless, nakatingin sa sitwasyon, nakatingin sa realidad, sa natural, at hindi na nakikita ang supernatural. So, unbelief, it brings discouragement
work out. So, pag may unbelief ka, hindi ka nagiging pagpapala. Kaya kung wala kang sasabihin positibo, huwag ka muna magsalita. Kung negatibo na lang ang sasabihin mo, manahimik ka na lang. Bakit? Makahawa ka ako sa iyo. Amen? Pang-apat, unbelief allow the enemy to attack you. Sabi na, unbelief allow your enemy to attack you. Pagka may unbelief, para mo binibigyan pagkakatakihin ka ng kaaway. Paano ating nag-aaway? Ang sabi ng Ephesians chapter 6, verse 16. Kaya nga, Ephesians chapter 6, verse 16. Ang pananampalataya, Ephesians 6:16. Ang pananampalataya na na shield of faith. Kasi, di ba? Lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagilian ng palasyo ng Diyan. Ang sabi sa English, ang linaw. Kahit sa Tagalog, palinaw din. Kaya kung gusto mo kahit English. Okay? Ang sabi dito, diba? In every battle you will need faith as your shield to stop the failing arrows aimed at you by Satan. Nagpapalala kasi ang kaaway niya, panaso. Nagpapalala ng doubt. Nagpapalala ng sickness. Nagpapalala ng bills. Di ba? Papalala ng tinatawag na si Jonah. Papalala si Jonah. Si Judith. Papalala si Judith. Di ba? Naku, Judith na. Wala na tayong pera. Naku, Jonah. Nakuputulan na. Papalala ng kaaway mga sakit. Mga karamdaman. Kapag kailangan na wala kang tinatawag na faith, wala na. Eh kung may faith ka, kahit anong dumating, ang sasabi mo lang, for God, nothing is impossible. Sasabi mo lang, I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Sasabi mo lang, di ba? Everything is possible to those who believes. So kapag ka may faith ka, you hinder, you cancel the attack of the devil. Pero kapag ka wala ang faith, you open the doors of the enemy to attack. Kaya minsan sasabihin ng mga unbeliever na, nagsasabi ka ng unbeliever, kaya sa sinabi, mahina man yung parang pananaw. Unbeliever, pero wala nila kapag ka nakagala ng demonyo, mahina ang faith. Diba? So mga kapatid, unbelief allow the enemy to attack you. Kaya ano gusto mo? Magpadala ng palasyo ng away na ating bugyan sa'yo? Dahil may mananampalataya ka? O tatagusin mo ng nagliliyan ng palasyo? Everything is possible. Amen? Panglima, unbelief bring fears. Pagka mayroong unbelief, nagbibigay ka ng takot sa iyo. Kakatap siguro, paano ba yan, Lord? Bubuksan mo yung magdayo na, paano kami kakain mo yan? Ang dami natin hindi natatakutan. Problema, sakit, karamdaman, sakuna. Di ba? Sumakay nga kami ng bangka. Tapos tsaka magkukwento. Last year, pastor, dito sa lugar na ito, nataob yung bangka. Kailangan matay. Sabi ko, paano ito ako? Mayroong bang unos? Wala. Tingnan mo ito, di ba di naman maanon? Oo, mayroong unos, pastor. Biglaan na ba kayong maanon? Kaya pagkakaroon mo ito, Lord, pray ako. Kaya sa kami ng mga, nakalagdas kami. Pero ano pa, wala lang. Di ba? Bisa hindi naman wala yung tatawag na negatibong isipan kasi
magligtas, magpagaling, magpala, magpabay. Anong ginagawa ng Diyos mo? Naalala ka na sa pagkalit sa Diyos mo. Huwag ganun. Amen? So, ayan ang negative effect ng mga unbelievers o unbelieving. Kaya kahit pinagsasabihan ng Diyos, pinagsabihan, you, faithless generation, bakit? Kasi wala kang success. Hindi na magkakaroon ng success. Faithless generation kasi, sabi mo, balik mo ngayon, sinunod mo. Di ba? Kasi hindi mo makikita himala ng Diyos. Faithless generation, hindi ka magiging pagpapala. Pagmumula ka ng discouragement. Di ba? Faithless generation. Di ba? Kasi, tingin na nag-aaway. Faithless generation, kung naman ang takot. Parehas ka ng demonyo. Di yan sa'yo. Jesus, naging Jesus yun, pero mataas. Grabe kong ginawa ng Diyos kahapon. Dalawang ba? Hindi naman dalawang araw, kasi yung gabi, Friday natin kami, tatlo ng Bible night. Hindi na sumunta ka na yung ganun mangyayari. Sabi ni Pastor, hindi pa po conference yan. Alam mo, wala. Wala. Napagod kami. Kakapalaya sa demonyo, masarap na ako pagod nagpapalaya sa demonyo. Pagod ako eh. Bakit ka pagod? Nagpalaya sa demonyo. Tapos, di ba? Kinabukasan, puwet kami. Pinuwet ako ni Jason eh. Di ba? Kinabukasan, maaga. Alam na nila yun. Hatawa na naman, wala ako maaga, hanggang hapon. Hindi kami tigil. Pag pinalapit mo, wala sila. Yung isa sinusunod na yung puno sa floor, ginagano na agad. Ay, grabe. Kulang kami talaga ng ministers. Yung mga nasa likod, kahit hindi sila makapasok na labas. Di ba? Gusto nila magpapray. Kaya lang pumunta sa loob ng church. Nasa labas sila. Pero lastly, gabi, last teaching na, pumunta yung mga team natin Sa likod. sa likod, nagmula na sila. Sa labas ng Hindi ka church. parang, saan ka pagkain? Sarap ng pagkain. Ang sarap mag-wish yung maniwala kayo. Di ba? Binusog kami ng Lord, spiritually, at saka physically. Amen. Di ba? Hindi pa tapos yung bigahin namin, kumakain na naman kami. Okay, ito na yan. Ano na tayo? Ngayon, how to overcome? Sabi ng last verse natin sa text natin. Sabi ng tatay, yung verse natin, mention the Holy Father's name. I do believe. Help me overcome my unbelief. Hindi mga disciple yung sabi. Yes. Tatay. Tama? Yes. Yung mga disciple yung sabi niya. Yung mga disciple may unbelief din. Hindi na pala. May nagsabi ng tatay. Sabi niya, may magagawa po kayo. Sabi niya, guys, may magagawa. Lahat ng bagay ko sa Diyos, tao na yung panapantayan. Amen. Diba? Dapat Diyos pa sa Diyos, pumili. Sabi niya, sabi ng tatay. Ano mo sa akin, kawalan pa ng malaya. Help me to overcome my unbelief. Sana kapag pa ating nagdagawa ka. Sinasabi ng Lord, help me to overcome my unbelief. Di ba nakakaano mo siya nagdagawa? Pero dapat, nagpipray kayo sa mga Lord. Tulungan mo ma-overcome ko. Unbelief na yun. Tulungan mo ma-overcome kung doubt. Tulungan mo ako sa akin. Lalaki. Help me to overcome unbelief. Kaya natanong, how to overcome unbelief? Number one, mukhang dapat sa next week na pa. Kaya natin serious. Okay, number one, be filled with the Word of God. To overcome your unbelief, dapat magbuburo tayo ng salita ng Diyos. Kasi kaya lang namin
If you want to overcome unbelief, you must be filled with the Word of God. Kasi pag puno ka ng salita ng Diyos, puno ka ng Word of God sa buhay mo, pag konting problema, lalo na mahilig ka memory verse, pag may problema, may huhugutin din. May pananggalang ka, may gagawin ka ng Word. Bakit? Lahat ng problema ay parang may katapat na verses, kapatid. Buhay may katapat na verse. Finances may katapat na verse. Sickness may katapat na verse. Anong problema na wala katapat na verse? Death may katapat na verse. Death may katapat na verse. Pati utang may katapat na verse yan. Pagkakulong, kamatayan, lahat ng problema may katapat na Bible verse.